The day went well for me. Nagsimula na sa trabaho si Jeric as Rafael's secretary. At okay naman iyon sa akin. Alam kong wala kaming magiging problema ni Rafael sa kanya. Kanina, nagstay lang ako sa office ni Rafael habang sila ay nagtatrabaho. And I'm planning to visit Mama and Cyrus sa mga susunod din na araw. Bala ko makipag-bonding sa kanila. Or at least, spend the whole day with them. Naalala ko kasi na mula nang nasa amin na si Cyrus, ay hindi pa namin nakakasama ang isa't isa ng matagal. Pabisi-bisita na lang kasi ako sa bahay. At siya naman ay pumupunta sa amin ni Rafael sa office. Hindi ko naman siya maasikaso ng todo dahil nagtatrabaho rin ako. Pumupunta lang talaga siya minsan to check on me. You never disappoint me, Jeric. Pangilang araw mo na nagtatrabaho and you're doing well. Natawa siya sa akin at nagpasalamat. Thank you, best. Ako lang to. He said and he laughed. Hindi, seryoso na. Siyempre naman, gagalingan ko sa trabaho. Hindi ko sasayangin tong chance na binigay niyo sa akin. Nginitian ko na lang siya, tinapik sa balikat. Pagkatapos ay lumapit naman ako kay Rafael. Babe, doon muna ako bukas kina Mama ha? I want to spend my day with them tomorrow. Namimiss ko na rin kasi sila eh. Sure babe, ihahatid na lang kita ron bago ako dumiretso rito sa kumpanya. Wag na babe, ititext ko na lang si Cyrus na sunduin ako para hindi ka na rin maabala. Sabi ko kaagad. Sigurado ka? Tanong niya sa akin na tinanguan ko lang. At kagaya ng sinabi ko, kinaumagahan ay nagpasundo ako kay Cyrus. Alam na rin nila na hindi na ako nagtatrabaho, kaya hindi na nila kailangan pang masyadong mag-alala dahil hindi na ako nagpapakapagod. May gusto ka ba Isabel na kainin? Tanong sa akin ni Mama. Nag-isip naman muna ako sandali. Dahan-dahan muna akong tumayo mula sa pagkakaupo sa sofa at lumapit kay Mama na papunta sa kusina. Malaki na ang tiyan mo. Yung apo ko lumalaki na. Napangiti ako nang hawakan ni Mama ang tiyan ko. Marahan niya iyong hinaplos. Pumunta kami sa kitchen at binuksan ko yung ref. Ewan ko pero yun ang binuksan ko. Naghanap ako ng pwede ko at gusto kong kainin. May ice cold and ice cream, kaya yun ang kinuha ko. Yun na lang muna ang kakainin ko. Total ay busog pa naman ako kaya pwede ko yung kainin. Eto na lang muna ma, sabi ko. I look at Cyrus, who also followed us at the kitchen. Ipinakita ko sa kanya ang hawak kong ice cream. Gusto mo Cyrus? Pagalo ko sa kanya. He just nodded at me, bago umupo sa upuan na may lamesa. Picture tayo nila Mama. Kaunti pa lang mga pictures nating tatlo eh. Nakangiti na saad ni Cyrus. Agad naman kaming pumayag ni Mama. Si Cyrus ang may hawak ng phone. Ilang kuha din bago ako tuluyang nakakain ng ice cream. We just spent the day at the house. Nagbonding din kaming tatlo. Hindi ko na sila inaya na lumabas para makapagkwentuhan kami ng maayos. Nung gabi ay imbis na umuwi kami ni Rafael sa bahay, ay sinabi ko na dito na lang kami matulog. Nagad naman siyang bumayag. Hanggang sa hindi ko na namamalaya na ilang araw at ilang linggo na pala ang lumipas. You're going to be Mrs. Manzano, sabi ni Mom. Nandito kasi kami ni Rafael sa bahay ng parents niya dahil may ilan kaming pinag-usapan. Oo nga po eh. Yan na lang ang nasabi ko at saka ako ngumiti. Magiging married couple na rin kayo in a week, Mom added. Tumango na lang kaming dalawa ni Rafael. Malapit na ang kasal namin. Everything is settled because of our connections. Ay mas napadali ang mga pag-aayos ng kasal. Parang kailan lang nung sinabi namin sa kanila, nabuntis ako. Tapos ngayon, ikakasal na rin kami ni Rafael. I sometimes get emotional every time I thought of what happened for the past year and months na pagsasama namin ni Rafael. I didn't even expect at first that we would end up together, and now, we reached the next level in our life, being married. Are you sure, Miss Isabel, hindi na natin papalitan yung necklace mo? Ngayong araw lang naman eh. Isabel's stylist asked her for so many times. Kahit nasabihin pang ngayong araw lang, ay hindi niya susuotin ang kwintas niya, ay hindi pa rin siya papayag. The necklace is very precious to her. That necklace was Rafael's gift for her during their first monthsary as a couple. Just like what Rafael said, he wants to see Isabel always wearing it.
Napakaganda naman ng bride. Ready na. The stylist assistant said. Isabel's mother approached her. She looked at her daughter, teary-eyed. My daughter is so beautiful. Alam kong ready ka na para sa araw na ito. This will be your most memorable day in your life. Alam ko. Because you will be marrying the man that you love. You will be marrying the father of your child. Isabel is out of words. Wala siyang masabi. Kaya niyakap na lang niya ang mama niya habang pinipigilan ng sarili na maluha. An hour had passed. Isabel just found herself starting to walk down the aisle. She can stop herself now. There are some tears starting to flow down on her cheeks. While she's slowly walking down the aisle with a bouquet of flowers on her hand, she sees everyone watching her. But her attention is on the man who's waiting for her in front of the altar. Kita ni Isabel ang sobrang saya sa mga mata ni Rafael. Isabel and Rafael's friends are there. Some close employees, and most importantly, their families. Lahat ng tao na mahalaga sa buhay nila ay nandito ngayon, sa simbahan. They will all witness the special event in Isabel and Rafael's lives. They will all witness their wedding. After a month and a half of preparations for their wedding, sa wakas ay dumating na rin ang araw na pinakahihintay nila. There's no one stopping them. Rafael, anak, I know you're taking good care of my daughter. Ipapaubaya ko na siya sa iyo. I know I have nothing to worry about because Isabel is in good hands. My daughter and my grandchild are in good hands. Ang masasabi ko na lang, gusto ko lang na maging mas masaya kayo. Simula ngayon, yun lang ang gusto ko para sa inyo. Bilin pa ng mama ni Isabel kay Rafael. Thank you, Ma. I promise I'll take very good care of them. Rafael said with a smile. After that, they faced the priest, and they immediately started the ceremony. And when it's turned for them to state their wedding vows, si Isabel muna ang nauna. She looked at Rafael with teary eyes. Then she gave him a smile. Hi, babe. I just wanted to say that I love you so much. Alam mo naman yun, di ba? Sa tagal na ng pagsasama natin, I wanted to say sorry to you sa mga times na minsan may napaparamdam akong mali sa'yo. I swear that I didn't mean to make you feel that way. I'm sorry for that. And now, ito lang may papangako ko sa'yo. I promise to love you wholeheartedly. Ikaw at ang magiging anak natin. Always remember that. I always got your back in every decisions you make. Always remember that I will never stop, and I will never tired of loving you. I, Isabel Herrera, accept you, Rafael Manzano, as my wedded husband, to have and to hold, from this day forward, for better or for worse, for richer and poorer, in sickness and in health, until death do us part. Isabel got even more emotional after she stated her vow. She just felt mixed emotions. Sa kabilang banda, hindi niya rin mapigilan pa ni Rafael na maiyak. He's just so happy. Rafael wiped his tears first, before stating his vow. Babe, you know I should be the one who's saying sorry to you. Kapag nagkakaroon tayo ng tampuhan sa isa't isa, dapat inisip ko na kung ano magiging epekto nun sa'yo. Especially now. I am very sorry for that. Dapat ko na lang mas pahabain ko pa ang pasensya ko. Pero kahit na ilang beses pa tayo magkatampuhan o mag-away, alam naman natin sa sarili natin, the love we felt for each other will never change. Mas patatatagin lang nun ang relasyon natin. I love you too, so much. And I, Rafael Manzano, I am here to take you, Isabel Herrera, as my wedded wife, to have and to hold, from this day forward, for better and for worse, for richer and poorer, in sickness and in health, until death do us part. Isabel and Rafael both smiled at each other genuinely. They've just stated their vow to each other. By the power vested in me, I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Rafael immediately moved forward to Isabel after he heard what the priest said. Itinaas niya ang puting belo na humaharang sa muka ng napakaganda niyang asawa. Rafael held Isabel on her cheeks.
He kissed Isabel on her forehead and next on her lips. They heard how the crowd congratulated and clapped their hands for them. I love you. I love you. They both said to each other. Binalingan nila ang mga tao na nakasaksi sa pagsisimula ng bagong yugto sa buhay nila. Ngayon magsisimula ulit sila ng bagong buhay. Isabel unconsciously smiled when something came on her mind. Her boss is now her husband. They truly love each other, and no one can ever change that. It's been 4 years since everything happened. Kinasal kami ni Rafael nung 5 buwang buntis ako sa anak namin. Masaya ang buhay na meron kami. I'm contented on what I have. I'm contented with our family. Mommy? Daddy? I'm ready. Let's go! A little girl excitedly entered the room. Slow down, baby, I said while putting my earrings. My Samantha is excited to see her tita. Wika ni Rafael sa anak. Our daughter's name is Samantha, and we call her Sammy. She's a good girl. Lagi siyang nakikinig sa amin ni Rafael. Hindi naman siya yung sobrang kulit na bata. Kaya hindi naman kami nahihirapan ni Rafael sa kanya. Of course, Daddy. I'm excited to see Tita Mel. I missed her so much. Samantha said. You'll see her in a while. Nakangiti na saad ko. I smiled while looking at them. Okay, I'm done. Let's go. I said. Lumapit na siya sa akin. Hinawakan ko na siya sa kamay at lumabas na kami ng kwarto. Nakasunod lang sa amin si Rafael. Manang, kayo na po munang bahala rito sa bahay Saka baka gabi na rin po kami makauwi. Pagbibilin ko kay Manang. Meron na kaming katulong dito sa bahay. 3 sila actually. Rafael and I hired them after we got married. Para may mag-aasikaso sa bahay. We're going now at the airport to fetch Ate Mel. Galing siya sa London. She's been there for 3 years. Dahil umalis siya ng bansa after Samantha's first birthday. At ngayon ay nakauwi na siya. Ewan ko pero nawiwirdohan kami ni Rafael kay Ate Mel. The last time she called Rafael, narinig ko yung pag-uusap nila na nagpapasundo nga si Ate Mel sa kanya. Narinig ko nga doon tumanggi si Rafael at sinabing busy siya sa company. Pero hindi pumayag si Ate Mel. She even said that she will get angry at him kapag hindi siya sinundo at may sorpresa rin daw kapag nakita na namin siya. Kahit na nagtataka man, ay wala nang nagawa si Rafael noon, kaya pumayag na lamang siya. Walang problema sa amin yon. Samantha, hawak ka lang sa kamay ni Daddy There's a lot of people inside, you have to stick with us. Sinabihan ko si Samantha nang nasa labas na kami ng airport. Yes, honey, I'm here. Where are you now? Rinig kong sabi ng babaeng nakabangga sa balikat ko. Napabitaw sa hawak ko ang kamay na Samantha at napatigil naman ako. Parehas kaming natigil ng babaeng nakabanggaan ko. I slowly look at her at ganoon na lang ang gulat ko nang makilala ko kung sino iyon. It's Natasha, ang naging dahilan ng away namin ni Rafael noon. Parehas pa kaming nagulat nang makilala namin ang isa't isa. Siya ang naunang umiwas ng tingin bago yumuko. Hey honey, I'm here. Rinig kong tawag sa kanya ng isang lalaki, kaya parehas kaming napatingin sa pinanggalingan ng boses. Bago pa makaalis sa harapan ko si Natasha, ay lumingon ulit siya sa akin. She bowed her head in front of me, then she said sorry. Makahulugan ang pagkakasabi niya nun. Hindi lang siya nagsusorry dahil lang sa nabangga niya ako. Parang nagsorry din siya sa nagawa niya sa amin dati. Sa nagawa niya sa akin. Babe! Mommy! Narinig ko ang pagtawag sa akin ng mag-ama ko, kaya agad na akong lumapit sa kanila. Hinawakan ko na ulit sa kamay si Samantha. Who's that, Isabel? Kilala mo? Rafael asked me. Hindi na ako nakasagot at tumingin na lang sa unahan. Hindi na rin naman siya nagtanong pa. Baka hindi niya nakita at nakilala si Natasha. Kahit paano ay panatag na ang loob ko at wala na rin ang galit ko kay Natasha. Ilang saglit lang na maghintay pa kami at nakita na namin si Ate Mel. She's smiling habang papalapit kami sa isa't isa. May kasama siyang gwapo na halatang ibang lahi. But then, Rafael and I look at each other, shocked when we saw Ate Mel. Lalo na at malaki ang tiyan nito. That only means she's pregnant.
Hi there, lovely couple. Hi, cutie pamangkin. Tita missed you. Ate Mel said. Only Samantha excitedly hugged Ate Mel. Kami ni Rafael ay nanatiling nakatayo lang, habang gulat na nakatingin sa kanya. She didn't tell us something about her pregnancy. Gulat kayo? Well, bro, ito ang surprise ko sa inyo, she said, and then she laughed a little. I'm pregnant, turning 7 months. And by the way, this is Cameron, my fiancé. Nakangiti pa na wika ni Ate Mel. Congrats, Ate Mel, and hello, Cameron. Yan na lang ang nasabi namin ni Rafael. After naming masundo si Ate Mel at Cameron sa airport, ay dumiretso kami sa bahay nila mom, ng parents nila. Doon na rin kami ni Rafael at Samantha nagstay buong araw. Dumating din si Mama at Cyrus, kasama ang girlfriend niya para makabanding namin. Parang reunion na rin ng bawat pamilya. Bilang ina at asawa, hangad ko lagi ang kaligayahan ng aking pamilya. I felt more happy every time I saw them happy. Pag masaya si Samantha, masaya na rin kami ni Rafael. That's what we only want. We only want what's the best for our daughter and especially her happiness. Busy man sa trabaho si Rafael, pero nasisiguro niya na naglalaan ito ng panahon sa aming mag-ina. At ako bilang ilaw ng tahanan ay wala nang mahihiling pa dahil masaya at kontento na sa buhay na meron ako kasama ang napakamapagmahal ko na asawang si Rafael at ang napaka-cute na anak na si Samantha. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga susunod pang stories na nais kong ibahagi sa inyo. Maraming salamat po.